Before. After. Hi everyone! Another day, another DIY na naman ng Mami mo Yengs. Center table with hidden storage out of recycled materials naman ng aking i-DIY sa ngayon. At dahil pahirapan talagang itapon yung mga iniingatang abubot ng mga nanay natin, sadyang mapapaisip ka na lang talaga ng paraan para mapakinabangan pa ulit kaysa pagtalunan nyo pa pag tinapon mo. Ilagyan ko lang siya ng 3/4 na plywood sa pinakailalim. Then nag-screw lang ako ng 5 piraso para hindi siya matanggal. And finally, napalitan ko na yung mga foam ng mga anak ko. Kaya marami na akong magagamit para sa mga DIY projects ko. Usually, hinahati ko siya sa gitna para numipis kasi nga medyo makapal yung foam. And then, para i-attach naman siya, ginagamitan ko siya ng glue stick. And then, tinandaan ko lang kung saan yung mga area na bubutasin. Well, importanteng may butas yung foam kapag ganitong style yung gagawin nyo. Actually, pangalawang gawa ko na to. May 1 taon na rin nung nakalipas nung gumawa ako ng ganitong klaseng center table. This time, nagagawin ko siya ulit sa mas mabilis na paraan. Since plastic nga siya, kailangan natin siyang butasin. Dahil yung ganitong klaseng paper fastener ang gagamitin ko para mailak siya. Less than 50 pesos lang naman ang isang box neto, kaya pinus ko na rin kaysa mahirapan pa ako or tumagal pa ako sa paggawa. Since hindi nga siya pwedeng itacker, kailangan natin butasan yung pinaka-plastic niya para sa style na paglalagyan natin ng buttons. And then, para sa mga nagtatanong ng link ng tela na mga ginagamit ko sa mga DIYs ko, pasensya na po kung wala akong maibigay dahil personally sinasadya ko po talaga siya sa Divisoria. Tsaga lang po talaga ako mag-iikot para makahanap ng mura dahil yung mga ganitong tela 20 pesos lang. And then, ganito ko pala siya ginagawa. Dahil nga pangalawang beses ko na nagagawin to, isip ako ng paraan kung saan ako mas madadalian. So, inilulusot ko lang yung paper fastener sa pinaka-fabric at ilulusot niya rin po sa pinaka-binutas yung plastic sa pinaka-ilalim. And then, pag tumagos na siya sa pinaka-ilalim, kukunin nyo lang siya tapos tutupiin nyo lang. At ayan ang magsisilbing pinaka-lock niya para hindi siya mahatak sa ibabaw. Dati kasi nung una kong ginawa to, direct ko nang itinatahi yung buttons. Since medyo hassle nga at medyo matagal yung ganong procedure, so why not gawin ko yung ganitong paraan? Importante lang naman mailak siya sa ilalim at hindi siya mahatak sa pinakaibabaw. So upon comparing, mas madali ko siyang natapos ngayon unlike nung una akong gumawa ng ganito. And then, tacker po pala ang gamit ko para mailak yung mga extrang fabric sa pinakailalim. And then, the usual thing syempre hindi mawawala na lagyan natin siya ng gulo. Para mas mapadali yung paglilinis natin ng mga ilalim at sakaling ilipat natin siya ng pwesto mas madali natin siyang mahihila. And then, glue stick pala ang gamit kong panlock sa pinaka-fabric sa ibabaw. Hatakin nyo pala siyang mabuti bago nyo siya ilak sa glue stick para mas mapaganda yung paglapat niya. And then, for the loob naman, kinuberan ko lang siya ulit ng tela para mas maging malinis lang yung pinakaloob niya. And for the diamond button naman, usually ganito yung gamit ko sa mga ginagawa kong headboard. Ito yung nail version ay pinapako lang sa wood. Since plastic nga yung materials natin, ganitong klaseng buttons ang ilalagay ko. Tira ko lang din to sa pagdi-DIY ko before. Actually, maganda naman siya kahit walang buttons. Since gold nga yung paper fastener. Pero mas maganda kasi talaga siya kapag may diamond buttons. And then, para sa pinakatakip niya, ilagyan ko muna ng wallpaper yung pinakalikod ng plywood. And kapag nag-wallpaper ako, binoblower ko para kapit na kapit at hindi siya matanggal. Then, pagpasensyahan nyo na yung bisagra ko dahil ganito lang yung available ko dito. O sakaling gagawa kayo, syempre, bumili na kayo na mas maayos. EBC type, marble sticker, wallpaper naman ang ididikit ko sa pinakaibabaw. Bongga lang nito kasi para siya talagang totoong tiles. Waterproof, self-adhesive. Perfect din pala to for kitchen walling at the same time pwede rin pala siya sa mga floor. And then for the lining syempre hindi mawawala yung pag-gold ni Mayor. Aanin na lang natin sa design para magmukhang social yung simpleng bagay. And that's it. Ang kalakal into center table with hidden storage na ba ang ganap natin sa ngayon? Aakalain mo pa bang pantapon na sana yan? Matutuwa na naman ang aking ina dahil nagawa na naman natin ng paraan yung gamit na ayaw niyang i-let go. So in this way, mas mapapakinabangan niya dahil napakalaki ng compartment pala nito. Upon testing, kasya yung bag ng mga anak ko at sobrang luwag pa ng loob. So dahil dyan, nainggit ang person, for sure gagawa din ako ng para sa akin naman soon. And yun lang, that's all for today's videos. Thank you for watching. Bye!